Bago tayo magsimula mga kabsat, huwag ninyong kalilimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-share, at pindutin ang notification bell at piliin ang all para palagi kayong updated sa ating mga bagong kwento at mga totoong kababalaghan. Dito lamang sa Sindak sa Dilim PH, kung saan ang dilim ay may kwento. Intramuros, ang mga kaluluwang hindi makalabas, horror real story. Sa puso ng Maynila, sa likod ng matataas na pader na gawa sa bato, may isang lugar na hanggang ngayon ay tila nakakulong pa rin sa nakaraan. Isang lugar na dinadalaw ng milyon-milyong turista. Pero pagsapit ng gabi, nag-iiba ang katahimikan, at ang lugar na ito ay walang iba kundi ang makasaysayang lungsod ng Intramuros. Noong taong 1571, dumating sa Maynila ang konkistador na si Miguel Lopez de Legazpi matapos nilang sakupin ang kaharian ni Raja Sulaiman at Raja Matanda. Napansin ng mga Kastila na napakahalaga ng lokasyon ng Maynila dahil ito ay napapalibutan ng ilog at dagat. Dahil dito, nagpasya silang magtayo ng isang napakalaking lungsod na napapalibutan ng makakapal na pader upang protektahan ang kanilang pamahalaan laban sa mga pirata, rebelde at mga dayuhang mananakop. At dito nagsimula ang pagtatayo ng Intramuros. Ang salitang Intramuros ay galing sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay within the walls o sa loob ng mga pader. Noong una, gawa lamang sa kahoy ang mga depensa ng lungsod. Pero matapos lusubin ng Chinese pirate na si Limahong ang Maynila noong 1574, natakot ang mga Kastila na muling masalakay ang kanilang kolonya. Kaya ipinag-utos ni Governor General Santiago de Vera na palitan ang mga kahoy na depensa ng napakatitibay na pader na bato. Dito nagsimula ang tunay na pagtatayo ng Intramuros. Unti-unting lumaki ang Intramuros. Sa loob nito itinayo ang mga simbahan, kumbento, paaralan, kampo militar at tirahan ng mga mayayamang Kastila. Isa sa mga pinakatanyag na estruktura rito ay ang Fort Santiago. Ito ang naging pangunahing depensa ng lungsod. Maraming sundalo ang nanirahan dito. At dito rin ikinulong ang pambansang bayani na si Jose Rizal bago siya barilin sa Bagumbayan noong 1896. Sa Intramuros din itinayo ang mga kilalang simbahan tulad ng Manila Cathedral at San Agustin Church noong panahon ng Kastila. Mahigpit ang pamumuhay sa loob ng Intramuros. Ang mga Pilipino noon ay hindi basta-basta pinapapasok sa loob ng lungsod. Tanging mga Kastila, praile, opisyal ng gobyerno at mayayamang tao lamang ang maaaring manirahan doon. Sa labas ng pader, naroon ang mga karaniwang Pilipino. Pero sa likod ng marangyang lungsod, unti-unting nabubuo ang mga lihim, mga pagpapahirap at mga kamatayang hindi naisulat sa kasaysayan. Dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig. At dito nagsimulang mabalot ng lagim ang Intramuros. Noong 1945, habang papalapit ang puwersa ng Amerika upang bawiin ang Maynila mula sa mga Hapones, naging isa sa pinakamadugong labanan ang nangyari sa loob mismo ng Intramuros. Maraming sibilyan ang nagtago sa mga simbahan at gusali. Mga babae, matatanda, at mga bata, umaasang maliligtas sila sa gulo ng digmaan. Pero maraming kwento ang nagsasabing may mga inosenteng pinaslang sa loob mismo ng mga gusali. May mga binaril, may pinugutan, at may mga sinunog ng buhay. Sa loob ng mga makakapal na pader ng Intramuros, umikot noon ang amoy ng dugo, usok at kamatayan. At ayon sa mga historiador, libu-libong tao ang namatay sa Battle of Manila. Maraming gusali ang nawasak at maraming bangkay noon ang hindi agad na ilibing. Pagkatapos ng digmaan, akala ng marami ay natapos na rin ang bangungot. Pero para sa ilang gwardiya, caretaker, estudyante, at turista, parang may naiwan pa. At hindi raw lahat ng kaluluwa ay nakaalis. May mga gwardiya sa Intramuros na nagsasabing kapag 10 oras na ng gabi, may naririnig silang yabag ng sundalo, mabibigat na hakbang, parang mga bota ng militar. Pero kapag tinignan nila, wala namang tao. May ilan ding nakaririnig ng tunog ng espada at kalansing ng bakal na tila ba may nagmamartsa pa rin sa loob ng lumang lungsod.
Sa isang lumang gusali malapit sa simbahan, may ilang estudyante raw na nakakita ng pari. Tahimik lamang itong naglalakad habang may hawak na kandila. Nakasuot ng lumang kasuotang prayle, pero nang lapitan nila, wala raw itong mukha, puro kadiliman lamang. At bigla raw itong naglaho sa harap nila. Isa ito sa pinakakilalang kwento sa Intramuros. Maraming turista at gwardiya ang nagsasabing may babaeng nakaputi raw na nagpapakita sa gabi sa loob ng Fort Santiago. Minsan nakatayo lamang ito sa may pader. Minsan naman, nakikita raw itong umiiyak habang nakatingin sa ilog Pasig. Pero kapag nilapitan, unti-unti itong nawawala na parang usok. Ayon sa matatanda, maaring isa raw ito sa mga babaeng namatay noong panahon ng digmaan. May ilang turista rin ang nagsasabing may mga kakaibang anino na sumasama sa kanilang litrato. Mga aninong walang mukha, mga matang namumula, at minsan, mga taong wala naman talaga roon noong kinukunan ang larawan. May ilan pa raw na pagkatapos bumisita sa Intramuros, nakakaranas ng bangungot, parang may sumusunod, parang may nakatingin, at may ilan na ayaw nang bumalik pa roon. Pero ayon sa mga nakaranas, ang pinaka-nakakatakot sa Intramuros ay hindi ang multo, kundi ang katahimikan. Dahil kapag sumapit na ang 12:00 ng gabi at unti-unting nawawala ang mga turista, maririnig mo na lamang ang malamig na hangin na dumadaan sa mga lumang pader. At minsan, parang may bumubulong. Mga boses na hindi maintindihan, mga iyak, mga sigaw, mga dasal. Na tila ba hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sa loob ng napapaderang lungsod. Na tila ba hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sa loob ng napapaderang lungsod. At habang lumilipas ang mga taon, mas lalong dumarami ang mga kwentong hindi maipaliwanag. May ilang caretaker ng mga lumang gusali sa Intramuros ang nagsasabing may mga gabi raw na kusa na lamang bumubukas ang malalaking pintuang kahoy kahit walang hangin. Minsan naman, may maririnig silang mahinang katok sa mga silid na matagal nang walang tao. 3 sunod-sunod na katok. Tok, tok, tok. Pero kapag binuksan nila ang pinto, wala naman kahit sino. May isang matandang gwardya raw noon sa Fort Santiago na mahigit 20 taon nang nagtatrabaho roon. Sanay na raw siya sa katahimikan ng Intramuros. Sanay na rin siya sa mga kwentong multo. Hindi raw siya madaling matakot. Pero isang gabi, habang umiikot siya malapit sa lumang piitan, nakarinig siya ng mahinang iyak ng babae. Noong una, akala niya ay turista lamang na naiwan, kaya sinundan niya ang tunog. Habang palapit siya ng palapit, lalo namang lumalamig ang paligid. Hanggang sa makarating siya sa isang madilim na bahagi ng lumang selda. At doon, nakita niya ang isang babaeng nakaputi. Nakatalikod lamang ito habang umiiyak. Mahaba ang buhok. At tila luma ang suot nitong damit. Tinawag niya ito. "Ma'am, sarado na po tayo." Pero hindi ito sumagot. Unti-unti siyang lumapit. At habang lumalapit siya, napansin niyang basa ang sahig. Parang may tumutulong tubig. Pero nang itapat niya ang flashlight, hindi tubig ang nakita niya, kundi tila dugo na unti-unting dumadaloy sa sahig na bato. Napahinto siya at nang muli niyang itaas ang ilaw, unti-unting lumingon ang babae, pero wala itong mukha, madilim lamang, parang walang laman ang buong mukha nito. At biglang nawala ang ilaw ng flashlight. Napabalikwas sa takbo ang gwardya at habang tumatakbo siya sa makipot na daanan, naririnig niya ang yabag sa likuran niya. Hindi ordinaryong yabag, kundi parang maraming sundalo ang sabay-sabay na nagmamartsa. Mabibigat na yabag ng bota na unti-unting lumalakas. At kasabay noon, mga sigaw. Mga sigaw ng mga taong tila humihingi ng tulong. Mga iyak ng babae. At mga batang sumisigaw sa takot. Pagdating niya sa guard post, pawis na pawis siya at nanginginig. Akala ng mga kasama niya ay inaatake siya sa puso. Pero matapos niyang ikwento ang nangyari, natahimik ang isa sa matatandang gwardya.
Dahil ayon dito, hindi raw iyon ang unang beses na may nakakita sa babaeng iyon. Marami na raw dati ang nakarinig ng iyak sa bahaging iyon ng Fort Santiago. At may ilan ding gwardya noon na bigla na lamang nag-resign matapos makaranas ng kakaibang pagpapakita. May isang caretaker pa raw noon ng lumang gusali sa Intramuros na nawalan ng malay matapos niyang makita ang isang grupo ng mga tao sa loob ng isang abandonadong silid. Akala niya may mga turista lamang, pero nang silipin niya, nakita niyang lahat ng tao sa loob ay nakasuot ng lumang damit noong panahon ng Kastila. Tahimik lamang silang nakaupo. Parang may misa, may mga madre, may pare, at mga batang nakaluhod habang nagdadasal. Pero ang mas nakakatakot, wala raw mga mukha ang ilan sa kanila. At ang iba naman, itim lamang ang mga mata. Biglang nagsara ng malakas ang pinto. At nang mabuksan niya itong muli, wala nang tao sa loob. Mula noon, hindi na siya bumalik sa trabaho. At hanggang ngayon, marami pa ring bahagi ng Intramuros ang iniiwasang puntahan ng ilang empleyado kapag madaling araw. Lalo na raw sa mga lugar na hindi gaanong dinarayo ng turista. Dahil ayon sa ilan, doon daw pinakamalakas ang presensya. Parang may mga matang nakamasid mula sa dilim. Parang may mga aninong nagtatago sa likod ng makakapal na pader. At minsan, kapag tahimik ang gabi at maririnig mo ang malamig na hangin na dumadaan sa mga lumang bato ng Intramuros, parang may bumubulong malapit sa tenga mo. Mahina, malamig, at puno ng lungkot. Na tila ba may nais silang sabihin? Na tila ba may gusto silang ipaalala? Na minsan, sa likod ng magagandang tanawin at makasaysayang pader, may mga kaluluwang naiwan. Mga kaluluwang hindi matahimik, mga kaluluwang hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng hustisya. At marahil, habang nakatayo pa rin ang mga pader ng Intramuros, mananatili rin ang mga lihim na ayaw pakawalan ng dilim. At habang unti-unting tumatahimik ang gabi sa loob ng Intramuros, patuloy pa ring nakatayo ang matatandang pader nito, tila tahimik lamang sa paningin ng marami. Pero para sa mga nakaranas, alam nilang may ibang buhay na gumagalaw pagsapit ng dilim. Mga yapak na walang pinagmumulan, mga bulong na hindi maintindihan, at mga aninong bigla na lamang sumusulpot sa sulok ng lumang lungsod. Marahil, hindi lahat ng namatay sa loob ng Intramuros ay tuluyang nakaalis. Marahil, may ilan pa ring kaluluwang nakakulong sa nakaraan. Mga kaluluwang patuloy na gumagala sa malamig na pasilyo ng mga lumang gusali. Umasang may makaririnig sa kanilang katahimikan. At hanggang ngayon, kapag sumapit ang gabi, at unti-unting nawawala ang ingay ng Maynila, parang muling nabubuhay ang kasaysayan sa loob ng napapaderang lungsod. Kaya kung sakaling mapadpad kayo sa Intramuros ng gabi, at may marinig kayong mahinang yabag sa likod ninyo, o may makitang aninong nakatayo sa dulo ng madilim na daanan, huwag na kayong lilingon, dahil baka isa iyon sa mga kaluluwang hanggang ngayon ay hindi pa rin makaalis sa lugar na minsang naging saksi sa digmaan, takot at kamatayan, at baka hinihintay lamang nila na may sumama sa kanila sa dilim. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kabsat. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong kwento ng kababalaghan. At muli, magkita-kita tayo sa susunod na kwento dito lamang sa Sindak sa Dilim PH.